Breaking news mga kababayan, ipinaaresto na po ng Sandigang Bayan itong po si Senador Rodante Marcoleta at yung mga nag-donate po sa kanya, kasama na rin po si dating Congressman Mike Defensor. So naglabas na po sila ng arrest warrant mo ngayon at talagang any moment po isa-serve na po kay Senator Rodante Marcoleta yung warrant of arrest at posible po ang CIDG ang manguna po rito, kasama na rin po yung DILG. Pero mukhang natunugan din po ni Senator Marcoleta na magpapabida ang DILG at ang PNP. Kaya inunahan na po niya yung mga arresting officer. Siya po sumuko po sa Sandigan Bayan, kusang loob po siyang pumunta roon para maiwasan na po yung lumaki pa yung issue na baka gamitin pa po ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pag-aresto dito sa kanya. So ito panoorin po natin itong balitang to saan nga ipinapa-aresto na nga po ng Sandigang Bayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Pinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta kaugnayan sa kasong pandarambog na inihain ng Ombudsman dahil sa hindi niya idineklarang campaign donation. At mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City may express report si Camille Samonte. Camille, ano bang balita dyan? Nikki, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta at mga kapwa-akusado na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at suspendihin muna ang pagdinig kaugnay ng kasong plunder na palaban sa kanila. Ayon kay Justice Carl Miranda, chair ng 3rd Division, natapos na ang mga mahistrado na tukuyin ang probable cause para sa kaso at napagdesisyonan na nila na maglabas na ng warrant of arrest laban kina Marcoleta. Kasama rin sa pinaaresto si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Gate Justice Miranda, personal nilang sinuri ang mga dokumento at impormasyon na isinumiti sa kanila ng isampa ng ombudsman ang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Nikki, naglabas na rin ng korte ng hold departure order laban kina Marcoleta. Bago ilabas yung warrant, ay naghain pa ng mosyon ng kampo ni Marcoleta para nga ipabasura ang kaso laban sa senador. Personal siyang dumalo sa pagdinig ng talakay itong mosyon. Dito, hiniling ng depensa na resolbahin muna itong mosyon bago maglabas ng warrant of arrest. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara mamayang hapon sa Senado, pero hindi pumayag ang korte rito dahil noong Biyernes na pagdesisyonan ito at magkaiba rin ang mga punto na dapat talakayin sa hiwalay na mosyon. Iginitin sa mga mahistrado na hindi kasama ang korte at wala raw pakailam ang korte sa mga usaping politika na gagawin sa Senado ukol sa impeachment ng vice. Nikki, sa mga oras nga na ito ay matapos nga i-anunsyo ng mga mahistrado na ilalabas na nga na inilabas na nila yung warrant of arrest, ay dumiretso itong si Senator Marcoleta sa Clerk of Court ng 3rd Division at maya-maya dumating na rin ang CIDG dito at titignan pa natin kung wala pa tayong kumpirmasyon kung gagawin na ba o ginawa na ba itong booking procedures para nga kay Senator Marcoleta. Samantala, doon naman sa tatlo niyang kapwa-akusado ay wala pa tayong impormasyon kung sila rin ba ay susuko dito sa korte. Pero yung abogado ni Espiritu ang tanging dumalo lamang kanina dito sa pagdinig. Nikki? Yan ang express report ni Camille Samonte live. So yun po, pumunta na nga po si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan para isuko yung sarili niya. Pero pumunta rin po yung CIDG para alam nyo magpabida. Kasi hindi pa pwedeng hindi dadaan sa kanila yung pag-aresto. Kasi wala silang makukuhang accomplishment kung hindi sila pupunta dyan para sabihin inaresto nila si Senator Rodante Marcoleta.
Siyempre, ibibida nila dyan na kagaya nung kay Senator Jinggoy, di ba? Isinuko siya ni Senator Alan Peter Cayetano nung nagbabaring ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Pero ang sinasabi ng DILG at ng PNP, inaresto daw nila itong si Senator Jinggoy Estrada. At malamang ito rin po yung sasabihin ng PNP at ng SIDG, SILG, na inaresto nga nila si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, gaya rin po ng ibang naghain po ng motion para nga po pigilan yung pag-aresto, lahat nga po ng motion po na Senador Rodante Marcoleta ay hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayan. At kumbaga rito, sabi nga ni Boying Rimulya, shoot sa banga, hinug na yung kaso ni Senador Rodante Marcoleta. At yun nga talagang dadaling nga daw po siya sa New Bilibid Prison sa Quezon City. So magiging kapitbahay niya kakosa itong si Jinggoy Estrada at si Senator Bong Revilla. So magkakakosa na po yung tatlo at doon na nga sila magkikwentuhan kasama si Mike Defensor. At dahil nga although may may mga legal remedy pang gagawin itong si Senador Rodante Marcoleta tulad na lang ng motion to quash kung pagbibigyan nga na ibasura na yung kaso dahil nga nagbigay din naman ng resolution na yung COMELEC at sinasabi nga na wala naman siya nilabag pagdating sa panuntunan po ng COMELEC tungkol po sa pagtanggap ng campaign donation. Pero nanindigan pa rin yung ombudsman at yun nga, kinatigan din ng Sandigan Bayan yung recommendation ng Sandigan ng ombudsman para nga ito babaan nga ng warrant of arrest at ng hold departure order itong si Senator Marcoleta. So yung ginawang aksyon ng ombudsman, mukhang tinantya talaga nila na Monday kung kailan magsisimula ang impeachment, doon bababa yung warrant of arrest. So umagang-umaga po naglabas nga ng warrant of arrest. So hindi na po pagbibigyan yung kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na maka-attend pa siya ng impeachment bago siya arestuhin. Dahil nga atat naman talaga yung administrasyon ni Bongbong Marcos na tanggalin yung tinik sa kanilang lalamunan. Gawa ng si Senator Marcoleta yung pinaka maingay, pinaka talagang naninindigan na si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, ang pinaka mastermind nga ng malawakang korupsyon pagdating nga sa flood control. Kaya talagang tinuluyan itong si Senator Marcoleta at hindi pinagbigyan ang lahat ng kanyang mga motion dahil nga kung pagbibigyan, posible na mabasura agad-agad, makalaya itong si Senator Marcoleta. Although plunder po ito at may motion din siya na makapagpiyansa, lahat naman po yan, didinggin pa. Hindi nga lang ngayon. So kung matatagalan yan, possible po hanggang 2028 makakulong po itong si Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, kasama itong si Senator Bong Revilla at si Mike Defensor. So possible ang layanan nila nito after na po ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung magkakaroon po tayo ng eleksyon sa 2028 dahil nga isa rin yan sa mga plano ni Bongbong Marcos na walang mangyayaring eleksyon sa 2028 at ma-extend yung kanyang termino para nga hindi siya mapanagot. Dahil alam natin, kapag ito nalusutan ng ating Vice President Sara Duterte, lahat ng kanyang mga kaalyado, pagdating ng 2028, sigurado, babaligtad na po ang mundo at sila Bongbong Marcos naman po ang hahabulin ng ating batas. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.